Cainta Rizal. Kaya naman aaga ng pag-alis sa lansangan ng ikinasa ng mga kinaukulan. Sa sanib puwersang operasyon ng Cainta MSWDO at mga operatiba ng Barangay San Juan, napag-alaman na may panganib din na kaakibat ang pagliligtas sa mga bata. Initial reaction, habang nakikita namin sila, nagugulat kami. Kasi lahat ng tiniturn over sa amin, hindi naman namin alam kung ano yung ginagawa nila sa area. So nung kami mismo ang pumunta sa area, nagulat kami na yung pala yung kanilang araw-araw na ginagalawan. Sumasakay ng jeep, gumagamit ng solvent. Bago mag-conduct ng rescue operation, nakipag-coordinate kami sa barangay officials, PNP Women's Desk, and Homeowners Association of St. Anthony, Barangay San Juan. Nagkaroon kami ng briefing kasama ang mga operating bodies kung paano isasagawa ang rescue operation. Ang main concern ng MSWD ay ang safety ng mga bata. Bali, yung ating area na i-operate, dito nakatambay yung mga bata. Ang pinaka-analyze dito sa ilalim ng footbridge, diyan sila nakatambay, diyan sila natutulog. So pagdating natin dito, ang takbuhan nila, basically pag dito tayo galing, tumatakbo sila dito. Itong kalibul po na to, meron dito yung babaan doon sa may creek. Itong creek na to, tagos to rito sa may loob ng volleyball. Isa sa problema natin dyan sa paggawa ng rescue operation, yun yung magpupulasan ng mga bata, tatakbo sa gitna ng kalsada, baka maaksidente sila. Isa po yan sa binibigyan natin ng konsiderasyon, yung mga bagay na yan. Ginawa natin, in-sketch natin yung area at dineploy natin yung bawat team doon sa tamang area. Ano ma'am, sama kami doon? Sir, pag-ano lang ha? Paki-traffic lang, paki-traffic! During actual operation, nangyari na ang aking kinatatakutan ng biglang magtakbuhan ng mga bata. Bilang social worker, naramdaman ko ang takot para sa kanilang kaligtasan. Huwag ka naman ikot, huwag ka naman ikot. Wala mangyayari sa inyo, wala mangyayari. Kasi yung mga bata na yan, parang nagdidrill din sila na pag may dumating na mobile, alam nila kung saan sila tatakbo. So sa experience namin sa kanila, alam na namin kung saan namin sila dapat nasa lubungin kung sakali man na magkaroon ng takbuhan. Sa creek daw! Sa ilalim! Sa ilalim! Sa kabila, lulusot sa kabila yan. Ilaw. Tali. Bababa yung tali. O, baba na. Meron daw! Ilalim. Pero pinasok na, hindi dalawa sila pumasok doon. Wala na dyan? Nakalasot na yun doon. Approach natin, dahan-dahan, pero meron na tayong mga element doon sa kabilang kalsada para hindi na sila mag-attempt na tumawid doon sa kalsada kasi delikado nga at mabibilis ang mga sasakyan doon sa highway. So ang naging tendency nila, nagtakbuhan sila papunta doon sa creek at papasok doon sa St. Anthony Subdivision. Huwag ka lalabas dyan. Lalabas dyan. Ingat dapat yung nasa loob. Baka mamaya ang loob. Baka panain sila doon sa loob. Wala na ba? Wala pa kayo, marami na sa loob. Meron pa ka sa loob dahil pa nila tinuturo eh. Sa paakyat May nahuli kayo malaki. Yan ang tao. Dalawang grupo sila eh. Yung isang grupo doon sa may ilalim ng footbridge, hindi nakatunog.
Yun doon sa may malapit sa kabilang bangko, yun ang nakatunog. Kaya nung makita nila yung mobile, nagpulasan sila. Nagtakbuhan yung mga bata. Pero dahil nga naka-prepare na yung ating mga teams, marami na tayong nakuha sa kanila. Hindi naman na nag-rugby. Lahat ng bata na na-rescue ay ibinigay sa custody ng MSWD at sinakay sa van for safekeeping. Hindi naman ako sa bahay ko. Kulong na naman ako ng nanay ko. Iiyak na naman yung tutoy. Pupupugin ako ng tatay ko. Kakadena na naman ako ni mama. Ako pipikti ako. Doon muna kayo sa office, hindi na muna kayo uuwi. Kakausapin namin si mama nyo. Ang isa nga sa nakikita ko na po pwedeng gawin ng ating local government dyan, magkaroon ng matatag na batas. Kumbaga, lagyan ng ngipin yung batas tungkol dyan sa mga bata para doon sa mga magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak. Siguro dapat magkaroon ng proper seminar, proper quorum na ipunin yung mga magulang ng mga bata na yan at ipaliwanag yung batas tungkol doon sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Para mabawasan ang mga bata sa lansangan, bigyan ng sapat na oras at atensyon ang mga anak, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Para sa mga concerned citizen na may nais idulog sa aming tanggapan, maaari lamang po kayong tumawag sa 656-6219. Siyempre po sa akin, masakit po. Siyempre, galing sila. Napupunan ko sila. Tapos po yun. Kaya gusto ko ilayo dito. Iuwi ko sa Bicol para malayo na sa mga barka.